Inilipat mo ba ang 500,000 sa card ko? I-transfer mo na sa akin agad. Kailangan ko yan. Nag-search na ang kapatid ko sa internet. Kahit pa magamot ang late-stage liver cancer, manghihina pa rin ang katawan mo at hindi ka makakapagtrabaho. Sa oras na yon, hindi ka nakikita ng pera. Aasa ka pa bang bubuhayin kita habang buhay? Nakangarap ka ng gising. Ang report ni Chen Yong. Ano ba talagang problema? Late-stage liver cancer. Imposible yan. Napakabata pa ng asawa ko. Paano siya magkakaroon ng late-stage liver cancer? Baka naman nagkakamali ka lang. 3 beses ko nang sinuri ang report na ito. Pinasuri ko pa ito sa department head namin. Kumpirmadong late-stage liver cancer ito. Classmate, pakicheck mong mabuti ulit. Baka naman napagpalit ang report. Nagbibiro ka lang, di ba? Sa tagal na ng pagkakaibigan natin, magbibiro ba ako sa iyo tungkol sa ganitong bagay? At seryoso talaga ang lagay niya. Paano ba siya gagamutin? Kailangang maoperahan siya para sa liver transplant sa loob ng 1 linggo. Magkano naman ang magiging gasto sa operasyon? 500,000. Kahit gaano pa kahirap makakuha ng 500,000, kailangan ko siyang iligtas. Siya nga pala, classmate. Nagtatrabaho ka rito sa ospital at marami kang koneksyon. Pakiusap, tulungan mo ako. Huwag ka munang mag-alala. Ipinag-apply na kita para sa emergency matching para sa liver donor, para mas mabilis ang proseso. Talaga? Maraming salamat, classmate. Mag-appointment ka na agad para sa operasyon niya sa lalong madaling panahon. Babantayan ko rin ang balita tungkol sa liver donor. Kung swertihin, makakahanap tayo ng tugma sa loob ng 1 o 2 araw. Sige, gagawin ko na yan agad. Bakit ang tagal niyo sa loob? Ano ba talagang problema? Wala namang seryoso. Sabi ni A.T. Wang, mababa lang daw ang blood sugar ko. Nagkwentuhan lang kami ng dati kong kaklase. Nga pala, magbabayad lang ako sa cashier saglit. Hintayin mo ako rito. Grabe naman yang dati mong kaklase. Nagpa-check up tayo rito pero hindi man lang nagbigay ng diskwento. Sa registration pa lang, ang mahal na. Ano na naman kailangang bayaran ngayon? Manahimik ka na nga lang. Aayusin ko lang ang mga papel. Sige na, bilisan mo at huwag kang magpatagal. May pupuntahan pa ako. Yung babaeng kakalabas lang sa consultation room. Nakita mo ba yun? Simple lang ang suot niya. Halatang isang simpleng manggagawa lang. Nalaman na may malalang cancer sa atay. Kailangang maoperahan sa loob ng 1 linggo. 500,000 ang bayad sa operasyon pala. Saan naman siya kukuha ng pambayad doon? Kapag ganyang sakit tapos wala ka pang pera. Wala ka talagang magagawa. Sinong tinutukoy nyo? Yung babaeng kakalabas lang ng consultation room. Yung may malalang cancer. Nagkwentuhan lang naman kami. Hindi rin namin alam ang buong detalye. Aalis na kami, mag-aasikaso pa kami ng iba. Tiyak na inilihim niya ito sa akin. May cancer na pala sa atay pero hypoglycemia ang dinahilan niya. Gusto niyang ako ang magbayad ng 500,000 na yon. Asa pa siya? Mahal, nakapagbayad na ako. Halika na, umalis na tayo. Zhanglan, may tinatago ka ba sa akin? Wala Bakit naman ako maglilihim sa'yo? Zhanglan, may tinatago ka ba sa akin? Wala Bakit naman ako maglilihim sa'yo? Siya nga pala, mahal, may pupuntahan lang ako mamaya. Umuwi ka na muna mag-isa. Ano nga palang gusto mong kainin mamayang gabi? Mamamalengke ako para ipagluto ka ng masarap. Wala akong gustong kainin. Wala akong gana. Umalis ka na nga, huwag mo akong buwisitin dito. CJ. Aalis na ako. Hello, Manager Guan. Si Zhanglan po ito. Pwede ko na po bang makuha yung bonus ko nung nakaraan? Gagamitin ko lang po sa operasyon. Kailangan lang talaga ngayon. Zhanglan, alam kong nagmamadali ka. Pumunta ka sa finance para pirmahan yung 100,000 na bonus. Itra-transfer na lang yan diretso sa card mo. Maraming salamat po, boss. Napakalaking tulong po nito. Tito, pakiusap, pahiram naman po ng pera. Kailangan po kasi para sa operasyon. Malaki-laki pa po ang kulang. Sige, nag-transfer na ako ng 200,000 ngayon. Gamitin mo muna yan. Sabihin mo lang sa akin kung kulang pa. Maraming salamat po, Tito. Iniligtas niyo po kami. Yung 200,000 na ipon ko sa card, plus 100,000 na galing kay boss. At 200,000 na hiram kay Tito, eksaktong 500,000 na lahat. Kasya na ito para sa operasyon. Hello po, gusto ko sanang i-check ang transaction history ng account ko. May pumasok lang na 500,000 sa account ko kanina. Bakit parang barya na lang ang natira ngayon? Magandang araw po, ma'am. May na-transfer pong 500,000 mula sa account ninyo 10 minuto ang nakakalipas. Ang nakatanggap po ng pera ay sa pangalan ni Chen Yong. Gusto niyo po bang tulungan ko kayong mag-report sa pulis? Wag na po. Asawa ko po si Chen Yong. Bakit siya? Bakit niya transfer yung pera ko? Mahal, nasaan ka? May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Nandito ako sa bahay. Umuwi ka na agad. May mahalaga rin akong sasabihin sa'yo. Mahal, transfer mo ba yung 500,000 sa card ko? I-transfer mo na sa akin bilis. Kailangan ko yan.
Ibigay ko sa iyo ang pera. Asa ka. Ini-transfer mo ba ang 500,000 sa account ko? I-transfer mo na sa akin bilis, kailangan ko yan. Ibigay ko sa iyo ang pera. Asa ka. Nanghihiram ka ba ng pera nang hindi ko alam? Ano namang gagawin mo sa ganung kalaking pera? Nanghiram ako ng pera para sa isang napakahalagang bagay. Kailangan na ito sa ospital. Kailangan sa ospital. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa pagpapagamot ng sakit mo? Kaninang umaga, kasama mo ang dati mong kaklase. Nakakulong sa loob ng klinik at nag-usap ng matagal. Akala mo ba hindi ko nakita? Hindi ba tungkol yon sa late-stage liver cancer mo? Hindi ako yon, mahal. Maling-mali lang ang akala mo. Mali ang akala ko. Pero ayaw mo pa ring umamin. Sinabi na sa akin ng nurse. Nagpapanggap ka pa rin parang walang nangyayari. Hindi talaga ako yon. At nagtanong-tanong na rin ako. 500,000 ang kailangan para sa organ transplant surgery. Ngayong pumunta ka rito para manghingi ng pera sa akin. Hindi ba para makapag-opera ka? Para lang iligtas ang walang kwenta mong buhay. Mahal, para nga sa pagliligtas ng buhay ang 500,000 na to, pero... Pero ano? Nag-research na ang kapatid ko sa internet. Kahit pag gumaling ang late-stage liver cancer, manghihina pa rin ang katawan mo at hindi ka na makakapagtrabaho. Kapag nangyari yon, hindi ka nakikita ng pera. Inaasahan mo bang bubuhayin kita habang buhay? Nakangarap ka ng gising. Mahal, hindi ganoon yon. May pag-asa pang gumaling ang sakit na to. Hindi tayo pwedeng sumuko na lang sa tadhana. Stage 4 na ang cancer mo sa atay. Tanggapin mo man o hindi ang tadhana mo, pareho lang yan. Naku, ate, mamamatay din naman siya balang araw. Huwag ka nang matakot. Mas maagang mawala, mas maagang makakawala sa hirap. Mahal, hindi ito ang oras para magsalita ka dala ng galit. Nakapagparehistro na ako sa ospital para sa donor matching. Baka makahanap din tayo ng liver donor balang araw. Donor? Kahit makahanap pa ng donor, ano naman? Kung wala ang 500,000 na to, paano ka maoperahan kapag turn mo na? Buhay ang nakasalalay dito. Ilabas mo na ang pera ngayon din. May oras pa para maayos ang lahat. Yine, Zanglan. Huwag ka nang mangarap ng gising. Kahit may liver donor pa, sulit ba ang buhay mo para gastusan ko ng 500,000 para lang iligtas ka? Anong ibig mong sabihin? Mag-asawa tayo. Ulitin ko, hindi pwedeng maghintay ang late-stage liver cancer. Pero hindi ko ibibigay sa iyo ang pera. Mahal, pagsisisihan mo ito. Bakit naman ako magsisisi? Kahit kanino ko pa ibigay ang perang ito, hindi ito mapupunta sa iyo. Kuya, Sakto, Yuan, hindi ba gusto mo yung Bien Ulima series? Nailipat ko na ang pera sa card niya. anong pambili ng Giselfi? Yuan, nasa card mo ba ang pera? Ibigay mo sa akin agad. Pangsalba ng buhay ang perang iyan. Kusang loob na ibinigay sa akin to ni Kuya. Mas mabuti nang sa akin mapunta kaysa gastusin sa taong malapit ng mamatay. Hindi mo ito makukuha. Kapag humingi ka pa uli, lumayas ka sa bahay na to. Ang perang pangsalba ng buhay na ito, hindi para pambili mo ng kotse para lang magpasikat. Ipakancel mo na ang kotse ngayon din. Tawagan mo na ang dealership ngayon habang may oras pa. Naipost ko na sa social media ko ang kontrata sa pagbili ng kotse. Alam na ng boyfriend ko at ng mga kaibigan ko na bumili ako ng Bien. Naghihintay na lang kaming mag-joyride, tapos ipapasauli mo sa akin. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Mukha? Mas mahalaga pa ba ang mukha mo kaysa sa buhay ng pamilya mo? Pamilya. Sa 500,000 na yan, 200,000 ang sa kuya ko. Bakit hindi pwedeng ibili ako ng kotse? Pagsabihan mo si Yuan, Habi, bilisan mo, ipasauli mo kay Yuan ang kotse. Baka magsisi ka kapag huli na ang lahat. Magsisisi ako. Ang pinaka-pinagsisihan ko sa buhay ko ay ang pakasalan ka. Ang pangit mo na nga, hindi ka pa marunong kumita, at malapit ka ng mamatay. Hindi ba't magaling kang mangutang kung saan-saan? Kung gusto mong maoperahan, mangutang ka ulit. Titignan ko lang kung sino pa ang magpapautang sa'yo. Habi, hindi mo pa ba naiintindihan? Para sa'yo, kaya ko lang naman ginawa. Kumapalan ang mukhang mangutang sa kanila. Nautangan ko na ang lahat ng kaibigan at kamag-anak ko. Saan pa ako mangungutang ngayon? Tigil-tigilan mo ako, Zanglan. Nakakasuka ka. Halata namang takot ka lang mamatay. Tapos sasabihin mong para sa akin. Ayaw mong ipasauli, ha? Ako na mismo ang tatawag sa apat na shop. Hoy mamatayin, anong gagawin mo sa phone? Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Pangsalba ng buhay tong pera na to. Hindi ko hahayaang gastusin mo lang to sa wala. Zanglan, hindi ka pa ba titigil? Ikaw na mamatayin ka. Huwag mong hawakan ang kapatid ko. Hello. Sino to? Hello, ako si Airwang mula sa ospital. Hinapanap ko si Emel Zanglan. Napakaswerte niya. May nahanap na kaming tugmang donor ng atay ngayong araw. Pakisabi sa kanyang magdala agad ng 500,000 dito sa ospital para pambayad sa operasyon. Pwede nang ischedule ang operasyon ngayon.
Ako ang asawa niya, ako ang magdedesisyon. Hindi na namin itutuloy ang operasyong ito. Hindi na rin namin kailangan ang donor ng atay. Ano, alam mo ba kung gaano karaming tao ang naghihintay sa donor na ito? Kapag tinanggihan nyo ito ngayon, sa loob ng maikling panahon, imposible nang makahanap pa ng angkop na donor. Sigurado ka bang tatanggihan mo ito? Sigurado ako. Siguradong sigurado. Huwag, old classmate. Hindi kami susuko. Siguradong makakakuha ako ng pera. Hintayin mo ako. Bakit ka ba sumisigaw? Wala ng pera at wala na ring donor. Pwede ka nang maghandang mamatay ng mapayapa. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Ito na ang pagkakataon mong mabuhay. Ano ba nang nagawa ko? Siyempre alam ko. Hindi ko hahayaang maskam mo ang 500,000 ko. Anak, baka naman. Nay, huwag kang makialam. Kaysa sayangin ang pera sa kanya, mabuti pang ibili na lang ng kotse si Yuan. Tama, hipag, tanggapin mo na lang ang tadhana mo. Kasalanan mo kung bakit maikli ang buhay mo, Jiffy. Shenyong, buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Tingnan ninyong mabuti ng buong pamilya mo. Tingnan ninyo kung sino talaga ang may late-stage liver cancer na kailangang magpa-transplant surgery. Napakamalas na bagay niyan. Bakit naman namin titingnan yan? Akala mo ba kung ipakita mo ang basurang yan, kaawaan ka na namin? Kahit na may late-stage liver cancer ka pa, kahit mamatay ka pa rito ngayon, hindi ka pa rin namin bibigyan ng pansin. Zhanglan, may sakit ka na nga. Bakit ka pa bumalik dito? Paano kung ang virus sa katawan mo ay makahawa sa amin? Shenyong, huwag kang mag-alala. Kung may liver cancer nga ako, hindi ako magiging pabigat sa iyo. Kabaliktaran sa inyo, walang ibang nakikita ang buong pamilya nyo kundi pera. Nay, tingnan mo ngang mabuti. Ano ba ang nakasulat dito? Huwag ka nang magpanggap. Anong katotohanan? Ang totoo, napakawalang hiya mo, nanandaraya para makakuha ng pera sa operasyon. Zhanglan, sa wakas, nakita ko na rin ang tunay mong kulay. Lumayas ka na. Huwag mo kaming busitin dito. Kahit mamatay ka pa, hahanapan ko agad ang anak ko nang mas higit sa iyo ng 10,000 beses. Shenyong, tatanungin kita ulit. Kung ikaw ang nagkaroon ng cancer sa atay, sa tingin mo ba hindi ako maghahanap kung saan-saan nang mahihiraman ng pera para lang ilagtas ka? Hindi mo gagawin yon. Katulad ka lang din namin, na pera lang ang iniisip. Gagawin ko. Noon, gagawin ko yon. Pero ngayon, hindi na. Dahil nakita ko na ang tunay na kulay ng pamilya nyo. Zhanglan, huwag mong sisihin ang anak ko kung naging walang puso siya. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, at ang anak ko ang may cancer sa atay, manghihiram ka ba ng pera para lang ilagtas siya? Hindi mo gagawin yon. Gagawin ko. Kung balang araw ay ako naman ang magkaroon ng cancer, pipiliin kong sumuko na lang. Pero siya, noon, talagang gusto kong gawin ang lahat para lang ilagtas siya. Tigilan mo ang pagpapanggap na mabait ka, kahit mamatay ka pa sa harap ko ngayon. Hindi ko pagsisisihan yan. Kung ibinigay ko sa iyo ang 500,000 para sa operasyon mo, doon ako lubos na magsisisi. Napakagwapo ng kuya ko kahit wala ka. Marami pa rin gustong makasama siya. Sige, maghintay lang kayo. Kapag nalaman niyo na ang katotohanan sa mga susunod na araw, huli na ang lahat para magsisi kayo. May huling payo ako sa iyo. Magpa-check up ka sa ospital. Baka sa huli, pati ang sarili mo, hindi mo man lang alam kung paano ka mamamatay. Huwag ka ngang magkunwaring mabuting tao, may cancer ka na nga sa atay. Tapos isusumpa mo pa ako. Ano ba? Walang hiya kang babae ka. Subukan mo pang sumpain ang kuya ko. Gusto mo bang patayin kita? Umalis ka na, hindi ka welcome sa pamilya namin, ikaw na malapit ng mamatay. Mas maaga kang mamatay, mas tatahimik ang pamilya namin. Walang saysay magpayo sa taong gustong mapahamak. Humanda kayong magsisi. Anak, bilisan mo, pumunta ka sa pabrika ni Zhanglan. Kung manghihiram siya ng pera kung saan-saan, at hindi pa kayo hiwalay, kailangan mong bayaran ang kalahati ng utang niya. Napala, bakit ko ba nakalimutan yon? Pupunta na ako doon ngayon. Dapat hindi natin siya hayaang makahiram ng pera. Kuya, sasama ako sa'yo. Hindi natin pwedeng hayaang madamay ang pamilya natin dahil sa babaeng iyan na malapit ng mamatay. Kaya tara na, bilisan natin baka mahuli pa tayo.
Hello. Hello, Engineer Zhang. Ako si Zhao Hai, ang presidente ng Chansey Group. Dati nang nagpadala ang aming kumpanya ng job offer sa inyo. Gusto ko lang malaman kung napag-isipan nyo na ito. Magandang araw po, President Zhao. Pasensya na po talaga. Mabuti po ang trato sa akin ng boss kong si Iid Guan. At kailangan din po ako sa Hongguang Machinery Factory. Kaya hindi ko po muna ikinokonsidera ang ibang oportunidad. Engineer Zhang, naiintindihan kong pinapahalagahan mo ang pinagsamahan nyo. Pero talagang gusto ka namin makasama rito. Ganito na lang, basta handa kang lumipat dito sa Chansey. Itatalaga ka namin agad bilang Chief Engineer. Nasa 7 digits ang magiging taunang sahod mo, at bibigyan din kita ng isahang bayad ng milyon-milyong settlement bonus. Salamat po sa pagpapahalaga niyo sa akin, President Zhao. Pero tinulungan ako ni Boss Guan noong panahong gipit na gipit ako. Hindi ko siya pwedeng bigin. Hindi ko rin kayang iwan ang mga kasamahan ko sa pabrika at ang trabaho ko. Pasensya na talaga. Ayos lang, Engineer Zhang. Nirerespeto ko ang desisyon mo. Ganito na lang, kahit kailan magbago ang isip mo. Basta't pumayag ka lang. Ako mismo, si Zhao Hai, ang susundo sa'yo. Laging bukas ang pinto ng Chansey para sa'yo. Sir Zhao, sihi po kayo ng 1 bilyon-bilyong halagang listed company. Isang maliit na workshop lang naman ang Hongguang Machinery Factory. At isang simpleng fitter lang si Zhang Lan. Hindi po siya karapat-dapat na tawagan at imbitahan nyo ng personal. At ang lakas pa ng loob niyang tanggihan kayo. At direktang tumanggi sa inyo. Huwag na huwag mong mamaliitin si Engineer Zhang. Sinasabi ko sa'yo, gamit lang ang isang kikil, kaya niyang pakinisin ang mga mekanikal na piyesa, nang may katumpakan na hanggang 0.003 mm. Ang antas ng katumpakan na ito, kahit ang mga imported at high-end, na CNC machine ng grupo natin ay hindi garantisadong maaabot yan. Ang isang talentong na perpekto ang kanyang kasanayan, ay tunay na matatawag na isang master craftsman ng bansa. Kung hindi dahil kay Engineer Zhang na sumusuporta sa Hongguang, bumagsak na sila ilang taon na ang nakalipas dahil hindi maabot ang tamang katumpakan, nawalan ng mahalagang order at nalugi na sana. Isang simpleng fitter lang siya. Kaya ba talaga niyang baguhin ang kapalaran ng buong pabrika? Ayon sa nakuhang kong impormasyon, ang malaking kliyente mula sa Amerika na gumagawa ng mga high-end medical equipment ay pumunta lang talaga dahil kay Engineer Zhang at sa husay ng kanyang manual polishing technique. Naghahanda na nga silang makipagtulungan sa Hongguang Machinery Factory. Pumirma ng pangmatagalang kontrata na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Grabe, ganoon ba talaga siya kagaling? Itong 1 bilyong kontrata, kung makukuha natin ito sa Chansey kasama si Engineer Zhang. Kaya kailangan nating bantayan si Engineer Zhang. Ang ganitong kalibre ng talento, kapag pinalampas mo ng minsan, baka hindi ka na makatagpo ng katulad niya habang buhay. Umorder ang boss ng German CNC machine. Darating na yon sa susunod na linggo. Sa hinaharap ang mga manual workers tulad ni Engineer Zhang, mape-phase out din sa lalong madaling panahon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Noong nakaraan nga sa Corpar, nasira ang makina at ilang araw na hindi umabot sa standard. Kung hindi ba dahil kay Engineer Zhang na nag-grind nito hanggang 0.003 mm, ang ganitong kasanayan ay hindi mapapalitan ng makina. Samba lang yon, kapag na-set up ng maayos ang makina, walang bagay na hindi nito kayang gawin. Ahem. Engineer Zhang, nandyan na po kayo. Mabilis nga ang makina, pero ang pakiramdam sa paghawak ng special steel at ang eksaktong chamfering ng mga medical equipment, lahat ng ito ay nakadepende sa karanasan ng mga kamay. Hindi yan matututunan ng makina. Tama. Noong dumating ang kliyenteng Amerikano noong nakaraan, pinanood pa nila mismo ang pagtatrabaho ninyo. May gana ka pa talagang makipag-usap tungkol sa teknolohiya rito. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Pumunta ka na sa ospital agad. May oras ka pa talagang mag-isip tungkol sa teknolohiya rito. Zhang Lan, para kanino iyang pagpapanggap mo? Anong sitwasyon na ba ngayon? At hindi ka pa rin pumupunta sa ospital? Gusto mo na bang mamatay? Desisyon ko kung pupunta ako sa ospital o hindi. Huwag kang gumawa ng gulo rito sa meeting room. Nakakaabala ka sa trabaho ng lahat. Malamang hindi nyo pa alam, no? Ayon sa resulta ng check-up mayong umaga, itong si Engineer Zhang ninyo ay may malubhang liver cancer. Nasa terminal stage na nga. Sabi ng doktor, may 1 linggo na lang siya para mabuhay.
Supervisor Chen, huwag kang gumawa ng kwento. Kasama pa natin kahapon si Engineer Zhang na nag-adjust ng mga precision parts. Mukha namang wala siyang sakit. Ako, gumagawa ng kwento. Nakita ko mismo ang diagnosis report. Zhanglan. Meeting room ito ng pabrika. Hindi ito lugar para magpaawa ka. Gusto mo ba akong paalisin? Para makahiram ka ng pera sa mga katrabaho natin at ipambayad sa mga hospital bill. Kailanman ay hindi ako nangutang sa kahit kanino. Huwag kang mag-imbento ng kasinungalingan. Bukod dito, ako ang lead technician sa pabrikang ito na namamahala sa pagpolish ng mga core component. Isang maliit na supervisor ka lang na tagapamahala ng mga kalat. Anong karapatan mong mag-asal ganyan dito? Ano ngayon kung maliit na supervisor ako? At least malusog ang katawan ko. At nakakapagtrabaho ako ng maayos. Kaysa sayo na bilang na ang mga araw. Sasabihin ko sa inyo, huwag niyo siyang papautangin. Takot lang siyang mamatay. Kaya nagmamatigas siya rito para lang makahiram sa inyo. Mangungutang? Hindi ko kailanman gagawin yon. Chen Yong, huwag kang mag-imbento ng kasinungalingan dito. Sinasabi ko sa inyo, wala akong balak mangutang. Hindi ko naman kayo pinipilit magpahiram, pero kailangan nating linawin ang isang bagay. Magdidiborsyo na kami bukas. At kapag namatay na siya, huwag ninyong sisingilin sa akin ang mga utang niya. Hindi ko babayaran kahit isang 5. Chen Yong, napakasama ng ugali mo, hayop ka. Akala mo ba pinagkakaitan mo ako ng pagkakataong mabuhay? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon na ang sarili mong buhay ang sinisira mo. Sinong sinasabihan mong masama ang ugali? Malapit ka ng mamatay, nagagawa mo pa akong sumpain. Sa tingin ko, ikaw ang pinakawalang hiya at pinakasamang tao. Bakit gusto mo akong saktan? Sige nga, subukan mong manakit. Subukan mo lang akong hawakan. Narinig ninyong lahat. Siya mismo ang humiling na saktan ko siya. Pinagbigyan ko lang siya. Ikaw nagawa mo talaga akong saktan. Ipapapulis kita sa salang domestic violence ngayon din. Doon ka mabulok sa kulungan. Bakit kayo nagkukumpulan dito? Lugar ng trabaho ang workshop na ito. Hindi ito palengke para mag-ingay kayo. Guan, sa wakas ay dumating na po kayo. Kailangan niyo po akong tulungan. May malubha pong cancer sa atay si Zhanglan. At kung saan-saan pa siya nanghihiram ng pera sa mga kasamahan natin. Gusto ko na siyang hiwalayan. Pero sinaktan pa niya ako. Tingnan niyo po ang mukha ko. Zhanglan, totoo ba ang sinasabi ni Chen Yong? May malubha ka bang cancer sa atay? At kung hindi ako nagkakamali, kumuha ka na ng advance na 100,000 yuan para sa project bonus mo. Bakit nanghihiram ka pa rin ng pera sa iba? Guan, may mali po kayong pagkakaintindi. Ang 100,000 yuan na iyon ay para sa pinamunuan ko. Precision Parts Project noong nakaraang taon. Matagal niyo po itong hindi ibinigay sa akin. Kailangan ko lang po talaga ng pera ngayon para pampagamot. Kaya hiniling ko na i-advance na ito. Paano niyo naman po masasabing niloloko ko kayo? Guan, huwag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Sabi po ng doktor, may 1 linggo na lang siyang natitira para mabuhay. Kahit ibigay niyo pa ang 100,000 yuan na yan, masasayang lang din po ang pera. Walang saysay kung gagastusin pa yan. Sumasagot ka pa talaga. Sa tingin mo ba, sa lagay mong yan? Kung hindi kita tatanggalin, gusto mo bang manatili rito para lang maaksidente ka sa pabrika? Kapag nangyari yon, at tambak na danyos ang babayaran ko, naisip mo ba ang magiging gastos ko? Hindi ko kayan harapin ang ganyang panganib. Saka, ang pakikipag-away habang nagtatrabaho. Labag yan sa patakaran ng pabrika. Tanggal ka na sa trabaho. Kailangan mong ibalik ang 100,000 ngayong araw. Kung hindi kita tatantanan. Dahil lang sa mga inimbento niyang kwento, tatanggalin mo na agad ako. 5 taon akong nagtrabaho sa pabrikang ito. Nagpakahirap ako para kumita ka ng malaki. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Sa 1 billion order ng ACA, kamakailan. Kung hindi dahil sa gawa ng mga kamay ko, upang maabot ng mga core parts ang standard, makukuha mo ba ang kontratang yon? Aba,
Zhanglan, ang galing mo talaga. Magbuhat ng sarili mong bangko. Ngayong hapon, darating na ang pinakabago. CS machine mula sa Germany. 10 beses na mas mabilis at mas tumpak ang makina kaysa sayo. Lipas na sa panahon ang lumang diskarte mo. Kung hindi lang dahil sa sakit mo, pwede pa sana kitang payagang magbantay ng makina at maging assistant lang. Pero ngayong ganyan ang lagay mo. Sino ba naman ang gustong mag-alaga ng may sakit? Aaminin ko, mahusay ang mga machine tool. Pero hindi nito mapapantayan ang katumpakan ng gawa ko. Na 0.003 mm. Huwag ka nang mangarap ng gising. Huwag ka nang maraming daldal. Ibigay mo na ang 100,000 at lumayas ka na. Sige, huwag kang mag-alala. Ang 100,000, ibabalik ko sa iyo ng buo. Nang walang bawas kahit 1 sentimo. Chenyong, ibalik mo ang pera. Sinabi ko na sa'yo kanina pa, ibinigay ko na ang pera sa kapatid ko pambili ng Yeneli. Kung kaya mo, mangutang ka sa iba. Nagpapanggap ka lang palang matapang. Hindi charity ang pabrika namin. Kung hindi ka makakabayad, kakasuhan kita ng estafa. Tama, kakasuhan ka ng estafa. Ako? Ng estafa, nagpakamatay ako sa trabaho para kumita ang pabrika. Tapos gaganituhin mo lang ako pagkatapos mo akong pakinabangan? Sige, babayaran ko ang 100,000. Hello, Sir Zhao. Tinatanggap ko na ang alok ng Tianxi. Nandito ako sa Hongguang Machinery Factory. Pakiusap, magdala po kayo ng paunang bayad. At pumunta rito ngayon din. Napakabuting balita, Engineer Zhang. Pupunta na ako riyan dala ang 1,000,000 yuan na paunang bayad. Para personal kayong salubungin sa pagpasok nyo. Ha? Ano bang pinapangarap mo? Ibig mong sabihin, may iba pang mag-aalok ng malaking sahod para lang piratahin ang isang hamak na fitter na tulad mo. Hoy Zhanglan, tapos ka na ba sa pag-arte mo? Ang Tianxi ang nangungunang kumpanya sa Jiangnan. Bakit naman nila kukunin ang isang naghihinalong fitter na tulad mo? Sino ka ba sa palagay mo? Isang mamahalin at piling talento. Hindi ko talaga akalain. Napakarami kong kinita para sa pabrikang ito. Tinuring kitang matalik na kaibigan. Pero sa likod pala, ganyan ang tingin mo sa akin. Huy! Isang tagahigpit lang ng tornilyo na fit. May karapatan bang maging matalik kong kaibigan? Nasisiraan ka na yata ng bait. Sige, maghintay lang kayo. Parating na ang pera rito. Hindi lang ako aalis dito. Kundi sasali rin ako sa Tianxi Industrial Group at ang 1,000,000,000 yuan na order mula sa Amerika ay mapupunta rin sa akin. Tianxi Group. Ang nangungunang kumpanya sa Jiangnan. Isang tulad mong naghihinalo, na fitter, nangangarap pumasok sa Tianxi. Ha ha ha. Huwag mo akong daanin sa salita. Ilabas mo na ang 100,000 yuan ngayon din. Kapag hindi mo iyan na ilabas, humanda ka sa akin. Tumigil kayo. 100,000 lang naman pala. Ganito nyo na itrato si Engineer Zhang. Napakatanga talaga ng Hongguang Machinery Factory nyo. Ikaw si President Zhao ng Tianxi Group. Ako nga si Zhao Hai. Engineer Zhang, narito ang 1,000,000 pisong advance bonus. Para sa inyo po ang lahat ng yan. President Guan, heto ang pera mo. Wala na tayong utang sa isa't isa. President Zhao, ordinaryong fitter lang siya. Bakit ganyan nyo na lang siya pahalagahan? Sasabihin ko sa'yo, kung wala si Engineer Zhang, malulugi rin ang pabrika nyo balang araw. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung wala siya, malulugi ang pabrika namin. President Zhao, huwag kayong magpapaloko sa kanya. Ang bilyon-bilyong pisong order namin sa VIS. Ano ba nang kinalaman niya roon? At saka kahit wala siya, mayroon pa rin kaming bagong kagamitan na inangkat mula sa country. Oh. Hindi mo pa yata alam na kung wala si Engineer Zhang, walang kwenta ang maliit mong pabrika. Paano iyan magugustuhan ng mga kliyenteng Amerikano? Kung ganoon po, nagkakamali kayo. Kumuha ako ng loon na 300 milyon para mag-import mula sa country ng pinakamodernong kagamitan. Mas magaling to kaysa sa mga kamay niya. Ano? Nagloan ka ng 300 milyon para lang sa kagamitan? Kung ganoon, mukhang nagkamali nga ako ng sinabi. President Zhao, ako po ang asawa ni Zhanglan. May masamang balita ako sa inyo. May 7 araw na lang para mabuhay ang asawa ko. Nalaman namin kaninang umaga na mayroon siyang stage 4 liver cancer. Engineer Zhang, totoo ba ang sinasabi niya? Siyempre, totoo yon. Dapat sana ay may pagkakataon siyang magpa-liver transplant. Pero sa walang kwentang buhay na yan, hindi karapat-dapat nagastusan ko ng 500,000. Tinanggihan ko na para sa kanya. Ang nahanap na tugmang donor ng atay. Kaya kahit maglabas pa ang Tianxi ng 500,000 para iligtas siya, huli na ang lahat. Makipag-ugnayan ka agad sa pinakamahusay na mga doktor at ospital sa buong mundo. Kailangang mapagaling si Engineer Zhang. Sige po, Presidente Zhao. Aayusin ko po agad. Presidente Zhao, maraming salamat po. Ang totoo niyan.
Huwag ka nang magpanggap na malakas. Anong oras na pero nagmamatigas ka pa rin? May tangang handang gumastos para sa iyo. Kaya lumayas ka na rito. Tama ka sa sinabi mo. Huli na nga ang lahat. Pero hindi para sa akin ang huli na, kundi para sa iyo. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, ang kahihinatnan ng sarili mong kasamaan. Siya nga pala, Presidente Zhao, dapat pa nga kitang pasalamatan. Kinuha niyo mula sa amin, ang napakalaking pasakit na iyan. Dahil kung nanatili siya sa pabrika namin, at bigla siyang mamatay doon. Napakalaking malas naman noon. Nagawa mo pang sabihin ang mga bagay na yan. Napakawalang hiya mong tao. Presidente Zhao, huwag kayong mag-alala. Napakalakas ng katawan ko. Hindi ko kailangan ng anumang transplant surgery. Palamigin niyo po ang ulo niyo, Boss Guan. Fitter lang naman ang umalis, di ba? May mga makina naman tayo mula sa Germany. Ano ang dapat ikatakot natin? Matakot. Ako na si Guan, sa tagal ko na sa industriya rito sa Jiangnan. Wala pa akong kinatatakutan kahit sino. Pero alam niyo ba kung gaano kahalaga ang order na ito mula sa Amerika? Alam niyo ba na kung makukuha natin ito, sisikat na ang pabrika natin? Siyempre naman. Basta't nakuha natin ang order na ito mula sa Amerika, ang kumpanya natin ang magiging pinakasikat at nangunguna sa buong industriya. Pagdating ng oras na iyon, sasakupin natin ang buong merkado ng Tianxi. At hahantong sa pagkalugi ang kumpanyang Tianxi. Napakadali lang yan para sa atin. Pero, Ma'am Guan, umalis na si Engineer Zhang, ang katumpakan ng mga pangunahing piyesa natin. Katumpakan? Wala ka na bang ibang alam sabihin kundi katumpakan? Palamuti lang ba ang mga kagamitang binili ko sa halagang 300 milyon? Kapag nag-adjust na ang makina, maaabot din ito ang pamantayan. Kapag naging leader na ako sa industriyang ito, papakitaan ko ang gagong si Zhao, hay na yan, at paluluhurin siya para sumuko sa akin. Napakagaling niyo talaga, Ma'am Guan, sa determinasyon mong iyan. Hindi lang ang Tianxi. Lahat ng pabrika sa Jiangnan ay kailangang sumunod sa atin. Pagdating ng oras na yon, kayo na ang magiging reyna ng industriyang ito. Xiaoli, Laozhou. Bukas ay susuriin ng kliyente ang sample. Kaya ipinagkakatiwala ko sa inyo ang batch ng mga piyesang ito. Ipinapatune up ko na sa mga teknisyan ang makina magdamag. Kaya magsumikap din kayong dalawa, basta nakuha natin ang order na ito. Tataasan ko ng 2,000 ang sahod ng bawat isa sa inyo. Ma'am Guan, hanggang 0.01 mm lang ang kaya naming i-grind. Pero 0.003 mm ang kailangan ng kliyente. Paano nyo malalaman kung hindi nyo pa sinusubukan? Engineer Zhang, dati kong opisina ito. Maganda ang tanawin dito at tahimik pa. Bago at dekalidad din ang mga kagamitan. Ngayon, sa inyo na ito. Kung may anumang bagay na hindi nyo nagustuhan, sabihin nyo lang agad sa akin. Zhao. Maraming salamat po talaga. Sa tiwalang ibinigay nyo sa akin, tiyak na susuklian ko ito gamit ang aking mga kakayahan. Ang galing nyo sa trabaho ang pinakamagandang kabayaran. Maupo kayo. Ipapadala ko sa sekretarya ang tungkol sa Vienna order para madala rito ang mga kaugnay na dokumento. Sir Zhao, Engineer Zhang, tingnan ninyo ito. Ang 1 billion order na ito ng ACE ay gumawa ng malaking ingay sa industriya. At may mas mahalaga pa rito. Si Academician Jiang ng Daxia Academy of Sciences ay mismong dadalo sa signing ceremony bukas. Si Academician Jiang, kilalang otoridad siya pagdating sa precision manufacturing natin. Hahaha. Naniniwala akong sa malapit na hinaharap. Tiyak na ang Hongguang Machinery Factory natin ay mangunguna sa buong industriya ng Jiangnan. Bukas, bibigyan tayo ng parangal ni Academician Jiang. Sa tulong ng endorsement na ito, paniguradong mapapasatin ang order ng A. At kapag nangyari yon ang Tianxi, ay wala nang binatbat sa atin. Sir Zhao, kung talagang bibigyan ni Academician Jiang ang parangal ang Hongguang Machinery, malaking epekto yan sa ating Tianxi, lalo na sa reputasyon natin sa industriya. Maaari ding maapektuhan ang pakikipagtulungan ng mga kliyente sa atin. Malaking problema ito. Nga, malaki ang magiging impluensya ng parangal ni Academician Jiang. Engineer Zhang, tungkol sa mangyayari bukas. Sir Zhao, hindi ninyo kailangang mag-alala tungkol sa signing ceremony bukas. Tiyak na hindi nila iyon mapapapirmahan. Engineer Zhang, ganoon ba kayo kasigurado? May hindi po kayo alam, Sir Zhao. Ang pinakabuod ng order na ito ng ACI, isang batch na precision steel balls na may diameter na 5 mm. Napakasela ng katumpakan na kailangan para sa mga steel ball na ito. Kahit magkaroon lang ng 0.01 mm na diprenya, maaari itong magdulot ng pag-jam sa cylinder ng makina kapag binuo na, o maaari pang ang sumabog na magdudulot ng hindi matansyang pinsala.
0.01 mm. Hindi ba ubra ang mga imported na CNC machine mula sa bansang? Nabalitaan kong kabibili lang ng Hongguang nito sa halagang 300 milyong yuan. Nag-import sila ng pinakamodernong kagamitan. World class na talaga ang ganyang klase ng sieves machine. Pero ang mga steel ball na ginawa gamit yan, hanggang industrial grade lang ang precision na kaya nitong maabot. Para sa order na ito, may tuturing lang itong semi-finished na produkto. Ang ganitong uri ng core steel ball ay dapat isailalim sa manual precision grinding at calibration para maabot ang military grade na precision standard. At sa buong probinsya ng Jiangnan, walang ibang may alam ng precision grinding technique na ito kundi ako. Pero sa contract signing bukas, talaga bang hindi natin kailangang makipag-agawan para rito? Ang order na ito para sa kahit anong kumpanya ay napakahalaga. Hindi na natin kailangang makipag-agawan, basta dalhin lang natin bukas ang mga steel ball sample na dumaan sa precision grinding para makita ng mga Amerikanong kliyente at ni Academician Giant mismo ang pagkakaiba sa precision. Sila na mismo ang magmamakaawang makipag-partner sa atin. Siya nga pala, Sir Zhao, kailangan mo lang maghanda ng malaking pulang sobre at pasalamatan si Amy Guan sa pagbibigay sa iyo ng napakalaking order na ito. CJ, Ender, Zhang, asahan kita bukas. Ihahanda ko na agad ang pulang sobre at magpapadala rin ako ng pinakamagaling na technical team para tulungan ka. Guan, mukhang napakaganda ng mga steel ball na ito. Napakakintab talaga. Ang galing nyo talaga, Guan. Siyempre naman, ito kaya. Ang in-import namin mula sa Germany na nagkakahalaga ng 300 milyon. Ang modernong makinaryang ito, kaya ang mga steel ball na gawa rito, walang masasabi sa precision at dami ng produksyon. Ito ba ang steel ball na gawa ng imported na makina mula sa Germany? Sa totoo lang, hindi naman ganoon kaganda. Nga, hindi talaga maganda ang precision nito. Kapag ikinabit yan sa makina, malaki ang peligro. May magandang palabas mamaya. Wala kayong alam. Itong steel balls ko, kumpara sa babaeng si Zhanglan, mas maganda ng 100 beses kaysa sa mga hand polish niya, at mas marami ang nagagawa nito ng libo-libong beses kaysa sa kanya. Kaya nitong gumawa ng 100,000 piraso sa loob lang ng 3 araw. Kahit magmano-mano siya ng 1 taon, hindi niya matatapos yan. Engineer Zhang, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Paano mo naman ihahambing ang tao sa makina? Laos na ang mga lumang kasanayan mo. Iniwan na iyan ng panahon. President Guan, payo ko sa'yo, kanselahin mo na lang ang signing ceremony na ito. Para hindi ka mapahiya mamaya. Zhanglan, sa tingin mo ba talaga, hindi tatakbo ang Hongguang Machinery Factory nang wala ka? Napakalaking biro nito, DC. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo sa labas. Zhanglan, 3 taon tayong kasal. Kilalang kilala kita. Hindi ko ba alam kung anong klaseng tao ka? Hindi ba't nag-aalala ka lang na maiwanan ka na ng panahon at maging isang walang silbi? Kaya ka ba puno ng inggit at galit dito? Shen Yong, sa halip na siraan mo ako rito, bakit hindi mo na lang alalahanin ang sarili mo? Dahil sa totoo lang, konting oras na lang ang natitira sa inyo. Hahaha. Zhanglan, akala mo ba kapag kakampi mo si President Zhao, ay babayaran na niya ang pampagamot sa liver cancer mo para mabuhay ka? Haha, huwag mong kakalimutan. Hanggang ngayon, ako pa rin ang legal na asawa mo. Habang hindi ako pumipirma, kahit makahanap ka pa ng liver donor, huwag mong asahang makakapag-opera ka. Hindi ka rin mabubuhay. Chen Yong, hindi ba sumusobra ka na? Ang ginagawa mo ay pagpatay. Krimen yan. Kasalanan niya, bakit kasi binangga niya si President Guan? Karma niya yan, deserve niya yan. Bakit, President Zhao? Naawa ka na ba sa walang kwentang babaeng ito? Payo ko sa'yo, huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Para kapag inilibing na siya, doon ka na lang umiyak. May isang bagay kang sinabing tama. Ang gumawa ng masama, hindi makakataka sa karma. Chen Yong, dahil naging mag-asawa naman tayo, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Magkita tayo sa Civil Affairs Bureau mamayang 3:00 ng hapon. Pirmahan mo na to. Haha. Zhanglan, malapit ka nang mamatay. Nagmamalaki ka pa rin dito. Ang makawala sa pabigat na tulad mo, ay matagal ko nang gustong mangyari. President Guan, ano nang pinag-uusapan nyo? Mukhang napakasaya ng usapan nyo rito. Hello po, Dian Jiang. Welcome po, welcome. Kumusta, President Guan? Mga kasama, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating Vice President ng Daxia Academy of Sciences, na si Vice President Jiang Jiangwu. Salubungin po natin siya ng isang mainit na palakpakan.
Masyado naman kayong magalang. Nandito lang naman ako ngayon para sumuporta. Si President Guan ang bida natin ngayong araw. Dian Jiang, napaka mapagpakumbaba niyo naman po. Nandyan po kayo, paano naman ako magiging bida? Sa totoo lang, ang makakuha ng Hongguang Machinery Factory ng order intent mula sa American Airlines ay isang malaking tagumpay para sa precision manufacturing ng Daxia. Ito ang kauna-unahang pambihirang tagumpay sa larangang ito. Naniniwala ako na sa malapit na hinaharap, ang Hongguang Machinery Factory ay magiging isang maningning na bituin sa industriya ng Daxia. Salamat po, Academician Jiang. Hindi po namin bibigyan ang inyong inaasahan. Zhao Hai, kahit na ilang dekada na kaming magkaibigan ng tatay mo, kailangan pa rin kitang pagsabihan sa pagkakataong ito. May mga natatanging negosyante rito sa Jiangnan. At bilang pinuno ng industriya rito ang Jiangxi, dapat kayong matuto sa kanila. Humingi ka ng payo sa kanila. Tama po kayo, Academician Jiang. Sa tingin ko, ang pinakamalaking dapat matutunan ni Sir Zhao sa amin ay ang kakayahang pumili ng tamang tao. Isang low-level fitter na itinapon ng pabrika namin. Pinulot niya na parang kayamanan. Sa ganyang klase ng pagpapasya, sigurado akong hindi magtatagal. Malulugi na ang Jiangxi Group. Sir Guan, sa totoo lang, hindi pa naman opisyal na napipirmahan ang 1 bilyong order na yan. Masyado ka namang kampante gayong hindi pa ito sigurado. Hindi ba't masyado pang maaga para magsaya? Si. Bakit? Hindi ka pa rin batanggap, Sir Zhao? Sinasabi ng Tianxi ninyo na kayo ang pinuno sa Jiangnan. Pero nakakuha na ba kayo ng order mula sa Aviation? Nakasing laki nito. Gusto niyo bang magmakaawa sa akin kasama si Engineer Zhang? Baka kapag gumanda ang mood ko, balatuhan ko kayo ng kaunting order. Para naman sumaya kayo. Hahaha. Tama si Sir Guan. Sa tingin ko nga, ang lipas na teknik nilang ito ng manual grinding ay hindi karapat-dapat na narito sa ganitong engranding signing ceremony. Paalisin mo na nga sila. Nasisira lang ang araw ko kapag nakikita ko sila. Narinig mo ba ang sinabi ng boyfriend ko? Umalis na kayo rito. Hindi kayo welcome dito, mga basurero. Manahimik ka. Tinanggal mo si Engineer Zhang. Dian Jiang, tingnan po ninyo. Isa lang siyang mababang klase ng fitter. Nandito na ang pinaka-advance, nakagamitan mula sa Germany sa pabrika namin. Ang pagpapanatili sa kanya ay pagsasayang lang ng sahod. Napakalaking hangal mo. Talagang napakahangal mo. Ang husay ni Engineer Zhang sa manual polishing ay kilala sa buong Daxia. Matagal ko nang nababalitaan yon. Paano mo siya nagawang tanggalin? Nako, Dian Jiang. Huminahon po kayo. Sa isang fitter na gaya niya, ano po ba ang mayroon sa kanya para irespeto ninyo ng ganyan? Lipas na sa panahon ang manual polishing. Ang mga basurang gaya niya ay dapat nang maiwan ng panahon. Ikaw talagang napakahangal mo. Dian Jiang, isang walang silbi lang talaga ang Zhanglan na yan. Umubo. Umubo. Sigurado ako, hindi lang simpleng sipon o trangkaso yan. Magulo ang tibok ng pulso mo, at may matinding bara sa mga ugat ng atay mo. Palatandaan ito ng isang malubhang sakit. Kailangan mo nang maospital agad. Kapag pinatagal mo pa, baka mamatay ka. Hindi naman siguro. Baka, napagod lang ako sa pagpupuyat para idebug ang mga kadamitan. Hindi naman siguro ganoon kalala. Kapag natapos na ang signing ceremony, pupunta agad ako sa ospital. Chen Yong, maghihintay ka pa talaga? Hindi naman matutuloy ang signing ceremony na iyan, at kahit matuloy pa ito. Ano naman ang kinalaman ng order na iyan sa iyo? Mas mahalaga pa ba iyan kaysa sa buhay mo? Zhanglan, tama na nga. Sir Guan, binuhay ka ni Sir Guan ng maraming taon. Dahil lang sa kaunting kakayahan mo, ngayong wala ka ng silbi. Dahil tinanggal ka sa trabaho, isinusumpa mo nang hindi matuloy ang pagpirma namin. Akala mo ba lahat ay katulad mo, na napakasama ng budhi? Malapit ka na ngang mamatay.
Gusto mo pa kaming isama sa hukay? Sige lang, pagsisisihan mo ito sa mga susunod na araw. Ang mag-asawa ay parang ibon sa isang gubat. Kanya-kanya ng lipad kapag may sakuna. Ngayong hindi mo na nga kayang iligtas ang sarili mo. Gusto mo pa akong idamay? May konsensya ka pa ba? CJ, napakabuti. Tandaan mo ang mga sinabi mo ngayon. Kapag nakuha mo na ang medical report mo sa ospital, malalaman mo kung gaano katanga ang mga sinabi mo. Ile! Tama na yan. Kung may natitira ka pang malasakit sa akin, dapat sana ay hinahangad mo ang kabutihan ko, hindi yung nandito ka, na parang ulol na asong nangaaway. Zanglan, huwag kang mag-alala. Kapag kinasal na kami ni Sir Guan, siguradong padadalhan kita ng imbitasyon. At kapag dumating ang araw na iyon, bibigyan ka pa namin ng wedding candies. Pero sa oras na iyon, ayos lang kahit wala ka na sa mundong ito. Ha. Huwag kang mag-alala, susunugin ko na lang para may alay sa iyo. Hindi ba kayo masyadong sumusobra? Sumusobra, ngayong araw, ang Hongguang Machinery Factory natin ay makikipagkontrata sa isang malaking kumpanya para sa 1 bilyong order. Simula sa araw na ito, magbabago na ang takbo ng industriya sa Jiangnan. Basta't handang magpahayag ng suporta ang lahat ng narito ngayon. Nakanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Tianxi. At magkaisa, na ay blacklist ang Tianxi sa Industry Association. Ang Hongguang Machinery Factory namin ay handang ibahagi sa inyo ang core technology ng mga kagamitang galing Alemanya at ipapakilala ko rin sa inyo ang malalaking kliyente mula sa Amerika. Ang mga koneksyon ko roon para sama-sama tayong kumita ng dolyar. Handa kaming makipagtulungan kay Ma'am Guan. Masyadong matagal magbayad ang Tianxi. Matagal na naming ayaw makipagtransaksyon sa kanila. Gusto rin naming sumunod kay Ma'am Guan para kumita ng dolyar. Mas mabuti ito kaysa sumunod lang sa gusto ng Tianxi. Ay blacklist ang Tianxi. Sumunod kay Ma'am Guan para kumita ng dolyar. Ay blacklist ang Tianxi. Paalisin sila sa industriya ng Jiangnan. Tahimik. Tumahimik kayong lahat. Ano ba itong ginagawa nyo, Ma'am Guan? Hindi ba parang sumobra ka na yata? Dapat ay patas ang kompetisyon sa industriya. Ang pang-udyok sa iba para mang-boycott ay paglabag sa mga patakaran ng merkado. Naku, Direktor Jiang, tunog baguhan naman ang sinasabi nyo. Sabi nga nila, ang negosyo ay parang digmaan. Sa larangang ito, matira ang matibay. Ngayon, ang aming Hongguang Machinery Factory ay hawak na ang pinaka-advanced na teknolohiya ng makinarya mula sa Germany. Kaya natural lang na ako na ang masusunod sa industriyang ito. Zhao Hai. Tapos na ang Tianxi Group nyo. Simula ngayon, wala nang makikipagtulungan sa inyo. Sa amin na mapupunta ang lahat ng order. Ma'am Guan, napakalaki naman ng tiwala nyo sa sarili nyo. Pero, tingin ko ang patakaran sa industriyang ito ay ang Tianxi Group pa rin ang magdidikta. At para naman sa bilyong dolyar na order na yan, naniniwala ako na kusa itong mapupunta sa akin sa lalong madaling panahon. Zhao Hai. Naintindihan mo ba talaga kung ano ang ibig sabihin ng makakuha ng order? Mula sa isang kumpanya ng aviation sa Amerika, kumakatawan ito sa pinakamataas na otoridad sa precision manufacturing ng Daxia. Kung gusto mong ibigay namin sa inyo ang kontrata, nangangarap ka ng gising. Ang sitwasyon sa industriya ng Jiangnan ay matagal nang nagbago. Ang lumang estilo ng inyong Tianxi Group ay hindi na epektibo ngayon. Maghanda na lang kayo sa pagkalugi at pagsasara. Ma'am Guan, ang babagsak ay ang inyong Hongguang Machinery Factory at hindi ang Tianxi Group namin. Ang tinatawag ninyong makabagong teknolohiya, kahit ang pinakapangunahing presisyon na kailangan sa order, ay hindi nyo maabot at may gana pa kayong magsalita tungkol sa otoridad. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan dito. Hawak ko ang test report ng mga makina mula sa Germany. Kayo kaya, may papakita ba kayong magandang produkto? Ang Aethic Aviation Company, ang Executive President para sa Asia, narito na si Enric Jia. Ang Aethic Aviation Company, ang Executive President para sa Asia. Narito na si Enric Jia. President Jia. Welcome po, welcome. Sa wakas ay dumating din kayo. Ako si Ma'am Guan mula sa Hongguang Machinery Factory. Nakahanda na ang aming mga sample. Hinihintay na lang namin ang pagpirma nyo sa kontrata. Kumusta, Ma'am Guan? Naparito ako ngayon para kumatawan sa Via Aviation Company at sa inyong kumpanya para pumirma ng 1 bilyong dolyar na kontrata. Basta't ang mga sample na susuriin dito ay pumasa sa aming military grade standards, agad kaming magbabayad ng 300 milyong dolyar cash. Bilang paunang bayad, ang kabuang halaga ng kontrata ay 1 bilyong dolyar, nakatumbas ng halos 10 bilyong Daxia yuan. Naku, President Jack.
Napaka-sincere talaga ng inyong kumpanya. Makakaasa po kayo, gagawin ko ang lahat. Para ako mismo ang magbantay sa production line. Mag-o-overtime kami ng 24 oras para sa produksyon. At ginagarantiyahan kong matatapos ang order ng on time at may mataas na kalidad. Naipakita na po namin ang aming sinseridad. Paano naman po ang sinseridad ng inyong kumpanya? Jack, ito po ang aming sample, pakitingnan ninyo. Hindi masama. Guan, napakagaling niyo talaga. Talagang kahanga-hanga ang sample na ito. Tingnan niyo, pati si President Jack ay napahangan niyo. Hindi tulad ng ilang tao rito, na may hawak nga ng titulong nangunguna sa Gemnan, pero hanggang ngayon ay wala pa ring maipakita na maayos na sample. Puro basura lang ang nagagawa nila. Mga kasama, maging mapagkumbaba tayo. Ito ay bahagi lamang ng Hongguang Machinery Factory namin. Ang pinakapangunahing antas lang ng aming produksyon. Zhao Hai, kayang-kaya ba ng tiansin ninyo na gumawa ng parehong kalidad ng produktong magpapasaya sa kumpanyang Amerikano? Simula ngayon, ang aming Hongguang Machinery Factory ang magiging nangunguna at pinakanatatanging lider sa buong bansa. Maghanda na kayong mamalimos sa kalye. Kami ang mamamalimos. Guan, wala ka talagang ganyang kakayahan. President Jack, nais ko sanang humingi ng isang maliit na pabor mula sa inyong kumpanya. Ang i-blacklist ang Chansey Group sa industriyang ito. Para sa lahat ng susunod na proyekto kasama ang Amerika, ay huwag na kayong makipagtulungan sa kanila. Ano pong tingin ninyo rito? Guan, bilang kumpanyang Amerikano, nakapokus lamang kami sa teknolohiya at kalidad at hindi kami sumasali sa mga alitan sa industriya. Pero, sa ngayon, mas binibigyang pansin ko ang issue sa katumpakan ng sample ng inyong kumpanya. Magandang araw, President Jack. Ako si Zhang Lan. Ito po ang ginawa ko. Noong nagtatrabaho pa ako sa Hongguang Machinery Factory. Ito ang test report ng mga hand-polished steel ball. Ang precision nito ay eksaktong 0.003 mm. Napasok sa standard ng kumpanya ninyo. Zhang Lan, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Sinuri na ng kumpanya namin ang mga sample na gawa sa kamay mo. Hindi lang ito pang aviation equipment, kundi kaya ring tugunan ang precision requirements ng mga piyesa ng rocket. Sigurado akong gawa mo rin ang mga ito, hindi ba? President Jack, tinanggal na po ako ng Hongguang Machinery Factory. Ang mga sample na ito sa booth ay hindi ko gawa. Iminumungkahi kong suriin din yung mabuti ang materyales at ang mga marka ng pagkuskus dito. Ang ibabaw ng mga steel ball na ito ay may mga malinaw na gasgas mula sa paggiling ng makina. Hindi rin abot ng tibay nito ang aviation grade standard. Malayong malayo ito sa mga sample na sinuri dati. President Jack, bakit po kayo nakikipag-usap? Sa isang tinanggal na fitter, narito lang siya para manggulo. Ay blacklist na natin ang Chansey at unahin natin ang pagpirma ng kontrata. Sino ka sa akala mo? At lakas ng loob mo akong turuan. President Jack, paano mo nagawang magsalita sa akin ng ganyan kung tatapusin namin ang kontrata? Tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag sa headquarters ng kumpanya ninyo. May gana ka pang bantaan ako. Ang mga basura mong ito ay hindi karapat-dapat tawaging precision steel balls. Isa lang itong industrial waste at gusto mo pang pumirma ng order sa akin. Walang pag-asa. President Jack, anong ibig mong sabihin? Ang Hongguang Machinery Factory namin, paano makakagawa ng industrial waste? Gumastos ako ng 300 milyong yuan para doon. Kagamitang galing Alemanya ang binili namin. Paano ito magkakaroon ng problema? Sir Guan, kung ang mga kagamitan mo ay talagang nakakagawa ng mga dekalidad na piyesa, sa tingin mo ba ang IKEA Aviation ay hindi bibili ng sarili nilang kagamitan para gumawa nito? Aasa pa ba sila sa iyo para kumita ng perang ito? Pero, ang mga nauna naming sample, malinaw namang pumasa sa pagsusuri. Paano nga ba nagawa ang mga nauna ninyong sample? Hindi mo ba talaga alam? Dahil ba yon sa manual grinding ni Zhang Lan o pinalitan niyo ang mga test samples? President Jack, ako po si Jen Jiangwo mula sa Daxia Academy of Sciences. Ang mga produktong ginawa ng Hongguang Machinery Factory noon ay sumailalim sa aming mahigpit na pagsusuri. Baka naman may hindi lang pagkakaintindihan dito. Hindi pagkakaintindihan, Academician Jiang, eksperto rin po kayo sa larangang ito. Tignan niyo kung anong klaseng basurang pang-industriya ito. Pumunta ako rito nang may karapatang makipagtulungan. Pero ang ipinapakita nila sa akin ay ganito. Para lukuhin ako sa $1 bilyong na order. Isa itong malinaw na panloloko. Sir Guan, ano ang ibig sabihin nito? Napakapangit ng pagkakagawa sa mga sample. Pero naglakas loob ka pa rin pumirma ng kontrata gamit ang mga ito. Dinungisan mo ang reputasyon ng industriyang gawa sa Daxia. Academician Jiang, hindi ko rin po alam kung bakit naging ganito ang nangyari. Malinaw namang na-adjust ng maayos ang mga makina. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang order mula sa Via Aviation para sa precision manufacturing industry ng Daxia? Kung gaano ito kahalaga?
Nagawa mo pang manloko gamit ang mga substandard na produkto. Hindi mo lang sinira ang sarili mong pabrika, kundi naapektuhan mo rin ang reputasyon ng buong industriya natin. Academician Jiang, pagkakamali po namin ang nangyaring ito. Bibigyan namin kayo ng paliwanag sa lalong madaling panahon. Maaari ninyo ba kaming bigyan ng isa pang pagkakataon? Wala nang pagkakataon, hindi kami makikipagtulungan sa isang kumpanyang walang integridad. Mag-uulat ako sa aming headquarters ngayon din, at ipapatigil ko ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa Hongguang Machinery Factory. President Jack, pakiusap, sandali lang po. Director Jiang, sa katunayan, hindi pa naman imposible ang kasunduang ito. President Zhao, hindi ito ang tamang panahon para umagaw ng kontrata. Kailangan muna nating lutasin ang issue ng pandaraya. Ang Hongguang Machinery Factory ay isang second-rate at maliit na pabrika lang, pero ang aming Chansey Group ay may kakayahang gumawa ng mga produktong nakapasa sa pamantayan gamit ang aming teknolohiya at talento. Chansey Group. Nabalitaan ko na ang tungkol sa inyo, pero mayroon ba kayong sample na may katumpakan na 0.003 mm? President Jack, ito ang gawa ng aming Chansey Group. Isang sample na yari sa kamay. Maaari ninyo itong suriing mabuti. Ito ay ginawa ko matapos kong pumasok sa Chansey. Isang espesyal na katumpakan na ginugulan ko ng isang araw para sa precision grinding. Zhanglan, huwag kang magpanggap na mabait. Gusto mo lang talagang agawin ang kontrata ko. President Guan, ikaw mismo ang gumamit ng mga peking produkto para sirain ang sarili mong reputasyon, kaya huwag mong sisihin ang iba. Katumpakan na 0.003 mm. Ang kintab ng ibabaw nito ay mas mataas sa pamantayan ng 10%. Ang material ay gawa rin sa aviation grade special steel. Talagang pasok sa pamantayan. Talagang pasok nga sa pamantayan. Zhanglan, napakahusay pa rin ng iyong kakayahan. Hindi ko akalain sa Daxia ay may ganito palang husay sa pagkaartisan. President Zhao, may ganito palang talento ang inyong Chansey Group. Bakit hindi kayo nakipagtulungan ng mas maaga? Dahil naniniwala kami, ang tunay na teknolohiya ay hindi kailangang hype. Sapat nang magsalita ang mismong produkto. Tingnan ninyo. Ito ang tunay na precision steel ball. Walang kapintasan o kahit kaunting depekto ang ibabaw nito, at nalampasan pa ng katumpakan nito. Ang test record ng aming kumpanya, totoo nga. Ang ganitong katumpakan ay katumbas ng isang kalimang kapal ng isang hibla ng buhok. Naabot na nito ang pinakamataas na antas sa buong mundo. Kahit ang pinakamakabagong makina sa Germany ay hindi kayang gawin ito. Inhinyero Zhang, sadyang napakahusay ng iyong kakayahan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo ito nagawa? Hindi maaaring magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali ang mga bahagi ng aviation. Kaya ang bawat hakbang ng paggawa ay kailangang personal na kontrolin. Hindi maaaring umasa na lang sa pwede na ng mga makina. Ngunit mayroon akong isang kahilingan. Ang paggawa sa lahat ng mga piyesa ay dapat na personal na gawin ni Inhinyero Zhang. Walang problema, si Inhinyero Zhang ang aming Chief Engineer sa Chansey. Siya ang may pinakamataas na otoridad pagdating sa teknolohiya. President Jack, ikinagagalak kong makipagtulungan sa iyo. Secretary Huang, ihanda mo ang kontrata. Gusto kong pumirma ng kontrata sa Chansey Group para sa $1 bilyong na order. Hindi. Lahat. Ang lahat ng pagbili ng piyesa ng aming kumpanya ng eroplano dito sa Daxia ay sa inyo na lahat manggagaling. President Jack, naparito kayo para pumirma ng kontrata sa aming pabrika. Bakit kayo pipirma ng kontrata sa Chansey? Sinisira ninyo ang inyong pangako. President Guan, hindi mo pa rin ba naintindihan hanggang ngayon? Ang habol ng aming kumpanya ay hindi ang Hongguang Machinery Factory, kundi dahil kay Enger Zhang na nagtataglay ng dakilang diwa ng isang master craftsman. Kung wala siya, ang kumpanya nyo ay hindi man lang karapat-dapat magbitbit ng sapatos namin. Wala na. Nawala na ang $1 bilyong na order. Ang utang para sa 300 milyong kagamitan. Noong nakaraang buwan ay hindi na mababayaran. Ano nang gagawin ko? Ito ang napapala mo sa sarili mong kagagawan. Kung pinahalagahan mo lang sana ang mga talento noon, hindi ka sana aabot sa ganitong sitwasyon ngayon. Enger Zhang, bumalik na tayo sa kumpanya para maihanda ang susunod na yugto ng produksyon. CJ. Enger Zhang, dahil sa'yo kaya nakuha ng Chansey ngayon ang order mula sa American Aviation Company. Dahil talaga sa'yo. Ang kontribusyon mong ito, hindi ito malilimutan ng buong kumpanya. Sobra naman po ang papuri nyo, Div Hao. Dahil din naman ito sa Chansey, na nagbigay sa akin ng pagkakataong maipakita ang aking kakayahan. Kung sa ibang lugar ako, baka hindi ako nabigyan ng ganitong oportunidad. Kahit na. Pero nasa iyo pa rin ang core technology. Ngayong gabi, nag-organisa ako sa kumpanya ng isang piging para ipagdiwang ang tagumpay mo. At doon,
ipapakilala kita bilang ang pinakamahusay nating inhinyero sa lahat ng miyembro ng kumpanya. Para malaman ng lahat kung sino ang tunay na alas ng Tianxi. CJ, darating ako ng on time mamayang gabi. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Ilang araw lang kitang hindi nakita, bakit parang pumayat ka? Lumiit pa ang mukha mo. Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Ano ba, nandito pa si Mama. Umayos ka nga. Ayos lang, ayos lang. Mabuti ngang matamis ang pagsasama ninyong mga kabataan. Siya nga pala, si Yaozu. Ang handaan ba ngayong gabi? Ay talagang ganoon kahalaga? Nay, hindi niyo po kasi alam. Ang celebration banquet ngayong gabi ay inihanda ni President Zhao para mismo sa bago nating tinanggap na Chief Engineer. Kaya naman, napakalaki at engrande ng handaang ito. Chief Engineer. Kayan ko lang narinig yan, ganoon ba siya kagaling? Hindi lang basta magaling. Ang Chief Engineer na ito ay itinuturing na Master Craftsman ng bansa. Dahil lang sa kanyang husay sa precision grinding gamit ang kamay, natulungan niya ang ating kumpanya na makuha ang kontrata sa Via Aviation Company na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar. Isipin niyo po, ang Hongguang Machinery Factory noon, bumili ng 300 milyong halaga ng mga makina mula sa Germany, pero hindi pa rin nila naabot ang ganitong precision. Pero nagawa niya yon ng mano-mano lang. Kaya para mapanatili siya ni President Zhao, hindi lang siya binigyan ng pwesto sa Board of Directors, binigyan pa siya ng karagdagang mga original na shares ng kumpanya. Ang ganitong klase ng benepisyo ay wala nang katulad sa buong Tianxi Group. Kaya kung makukuha ko ang tiwala ni Engineer Zhang sa handaan ngayong gabi at maging ka ng kamay niya, baka ma-regular ako agad at ma-promote pa bilang pinuno ng SCA Department. Kapag nangyari yon, giginhawa na ang buhay natin. Napakagandang balita niyan. Kapag na-promote ka na, si Yaozu, damay na kaming buong pamilya. Sa marangyang buhay. Si Yaozu, huwag mong kalilimutan si Yuan kapag nangyari yan. Huwag mo kaming kalilimutan na mag-ina. Nay, huwag kayong mag-alala. Ginagawa ko naman ang lahat ng ito para kay Yuan. Para naman ito sa pamilya natin. Kapag naging supervisor na ako, siguradong marami tayong makukuhang bonus at benepisyo. At kapag nangyari yon, bibilihan ko kayo ng malaking apartment sa sentro ng lungsod. Pero may isang bagay kayong dapat tandaan. Pagdating natin doon mamaya, at kapag nakita na natin ang Chief Engineer, dapat maging napakagalang nyo. Makinig lang at huwag masyadong magsalita. Baka may masabi kayong mali at makasakit pa kayo ng tao. Lalo na ikaw, Yuan, masyado kang prangka. Huwag kang basta-basta magbibigay ng komento. Inaintindihan ko. O sige, oras na. Pumasok na tayo. Bakit ba ang tagal? May mga urgent pa akong dapat asikasuhin. Hindi pa ba pwedeng lumabas ang resulta? Doktor ka naman. Gumawa ka naman ng paraan. Naiintindihan kong nagmamadali ka, pero hindi pwedeng laktawan ang medical procedures. Delikado ang lagay mo ngayon. Masakit ang bahagi ng atay mo at may kasamang pagduduwal. Kailangang dumaan sa tamang pagsusuri para makumpirma. Maaaring lumala ang lagay mo kapag nagmadali ka sa resulta o uminom ng maling gamot. Dati naman, nagpa-check up na ako sa ospital. Sabi ng doktor, trangkaso lang daw ito. Hindi magdudulot ng matinding sakit sa atay ang trangkaso. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Bibigyan kita ng lab request slip. Sige na nga, sige. Zhanglan, matagal din tayong hindi nagkita. Anong ginagawa mo rito? Zhanglan, matagal tayong hindi nagkita. Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko, yung maliit na pabrikang pinagtatrabahuhan mo noon, ay nagsara na. Bakit? Hahanapin mo ba kaming mga dati mong kaklase, para humingi ng pabor? Ako. Hihingi ng pabor sa inyo. Nagtatrabaho ako rito sa Tianxi. Hindi niyo ba alam? Hahaha. Zhanglan, isang mababang klase ng fitter na tulad mo, ay makakapagtrabaho sa Tianxi. Sa tingin ko, kung magtatrabaho ka sa kumpanya namin, hindi ka man lang kwalipikadong maging tagalinis. Monitor, tiyak na. Nakita niya sa group chat ng klase natin ang imbitasyon para sa banquet na ito. Kaya nagpumilit siyang sumingit dito ng walang hiya. Ang ganito kataas na antas ng celebration banquet ay hindi lugar para sa isang katulad niya. Tingnan muna niya ang sarili niya. Magsuot lang ng suit. Akala mo kung sino ng marangal. Umalis ka na riyan. Huwag ka nang magpahiya rito. Sige na, Zhanglan. Dahil naging magkaklase naman tayo, hindi na kita papatulan, wala ka sa listahan ng mga bisita para sa banquet ngayon. Sa susunod na reunion na lang kita imbitahan. Umalis ka na. Nandito ako para dumalo sa celebration banquet ng kumpanya namin. Ano ang pakialam ninyo? Zhanglan, masyado namang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Akala mo ba hindi namin alam ang totoo mong kalagayan? Iniwan ka na nga ng asawa mong si Chenyong, at isa ka na lang hampas lupang walang gustong pumansin. Tama. Nakipagdiborsyo nga ako kay Chenyong ngayong hapon. Hindi lang yon. Nabalitaan ko ring may malubha kang liver cancer. At malapit ka ng mamatay. Hindi ako ang malapit ng mamatay. Siya, yon. Doc? Ako po ito, si Chenyong.
Kumusta po ang mga resulta ng pagsusuri ko? Chen, base sa mga resulta ng routine check-up mo, wala namang seryosong problema. Pero tungkol sa mga resulta ng cancer screening mo, hindi pa sila agad lalabas. Ano kaya kung bumalik ka na lang bukas para kunin ang mga ito? Sandali lang, Doc. Nandito na rin naman po ako. Pwede bang pakibilisan nyo? Para hindi na ako pabalik-balik, nakakaabala kasi. Baka naman pwedeng makuha ko na ang resulta ngayon. Sige po. Maghihintay po muna kayo rito sandali. Pupuntahan ko ang lab para pabilisin sila. Titingnan ko kung pwede nang makuha ang final report mo ng buong ngayon. Sige po, sige po. Maraming salamat po, Doc, maghihintay po ako rito. Kayo na po ang bahala. Pres, wag mo nang aksayahin ang oras mo sa kanya. Ipaalis mo na siya sa mga security guard ngayon din. Baka isipin pa ng iba na ikaw ang nag-imbita sa kanya. Tama. Zanglan, lumayas ka na rito ng kusa, kundi ipapabugaw kita sa mga guard. Huwag mo kaming ipahiya rito bilang mga dating kaklase. Ipakakalagkad mo ako. Wala kang kakayahan para gawin yan. Gusto mong subukan? Ipapakita ko sa'yo kung kaya ko o hindi. Security, ang babaeng ito na walang imbitasyon. Kalagkarin niyo palabas. Anong ginagawa ninyo rito? Ito ang victory party ng Chansey. Hindi ito lugar para gumawa kayo ng gulo. Supervisor Zhu, nandyan po pala kayo. Sila po pala. Si Yuan Yuan po, ang girlfriend ko, at ito naman po ang nanay niya. Sumingit po rito ang babaeng yan kahit walang imbitasyon. Kaya ipinapapalayas po namin siya sa security. Zanglan, anong ginagawa mo rito? Kilala mo siya? Naman, kilalang kilala. Hindi ba siya yung dating hipag ko na pinalayas ng kuya ko? Sino ba ang nagpapasok sa malas na yan dito? Sinabihan ko na siya kanina, na umalis na dahil wala siyang imbitasyon. Pero sadyang, ang kapal ng mukha niyang magpaiwan dito. Sir Zhao, magsisimula na po. Dapat ay nandito na si Engineer Zhang. Puntahan po natin siya roon. Ngayong gabi, gusto kong ipaalam sa lahat ng panauhin. Kung wala si Engineer Zhang, hindi makukuha ng Tianxi ang bilyon-bilyong order na ito. Ang umento sa sahod niyong lahat ay dahil lahat sa kanya. Kaya halina kayo sa banquet hall. Kaya pala nakalusot ka rito. Akala mo babagay ka sa banquet ng Chansey? Lumayas ka na rito. Huwag mo nang hintayin na ipakalagkad kita sa gwardiya. Kayo ang dapat na lumayas dito. Nag-iingay kayo rito. At sinisira niyo ang mood ko. Umalis na kayo kusa. Para hindi kayo mapahiya. Inabandona ka lang naman ng kuya ko. Huwag kang ang magpanggap dito. Sinabi na sa akin ng kuya ko. Isa ka lang walang kwentang basura. Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Yuan Yuan, okay ka lang ba? Zanglan, ikaw na walang hiya. Ang lakas ng loob mong sampalin ang anak ko. Nay, tawagan mo si kuya ngayon din. Pasugurin mo siya rito para maturuan ng leksyon ang babaeng ito. CJ. Anak, nasaan ka ba? Sinampal ng Zanglan na iyan ang kapatid mo. Pumunta ka na rito sa Tianxi Banquet Hall. Turuan mo ng leksyon ang babaeng malapit ng mamatay na iyan. Sige, pupunta ako riyan pagkatapos kong makuha ang resulta ko. Sige po, papunta na ako. Malapit nang dumating ang anak ko. Titingnan ko kung paano ka mamamatay mamaya. Doktor, lumabas na ba ang resulta ko? Napakabagal naman, may malubha ba talaga akong sakit o wala? Ginoong Chen, 3 beses mo na akong tinuli. Kahit pabilisin pa natin, kalahating oras pa bago ito lumabas. Kailangan ng oras para sa masusing pagsusuri. Hay, ayoko nang maghintay. Alam ko na, ang walang hiyang si Zanglan, walang kahit isang katotohanan sa mga sinasabi niya. Ginoong Chen, habang wala pa ang mga resulta, huwag muna tayong gumawa ng konklusyon. Baka maging malaking problema kapag naantala ang paggagamot. Doktor, pakinggan niyo po ako. May emergency lang po ako ngayon. Kailangan ko nang pumunta roon ngayon din. Kapag lumabas na ang resulta, pwede niyo po ba akong tawagan? CJ. Tatawagan kita kapag lumabas na ang resulta. Sige po. Maraming salamat, Doktor. Ikaw nasalot ka. Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Kapag dumating ang anak kong si Chenyong, tingnan natin kung paano kanya tuturuan ng leksyon. Tia, hindi na kailangang hintayin pa siyang dumating. Kaya ko kayong turuan ng leksyon ngayon din. Kung sino man ang unang manakit, siya ang mananagot. Gago ka. Ang lakas ng loob mong saktan ang babae ko. Ano naman kung sinaktan ko? May problema ba kung siya ang unang nanulak sa akin? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Ang lakas ng loob mong saktan ang babae ko. Kaya mo bang panagutan ang ginawa mo? Bakit? Ano ba nang mayroon ka? May ipagmamalaki ka bang posisyon? Ako ang deputy head ng SE department sa Chansey Group. Ako ang bida sa celebration banquet ngayong gabi. Pinahahalagahan ako ng chief engineer. Isang hamak na tagalabas na nakapasok lang dito. May gana ka pang hamunin ako. Pinahahalagahan ka ng chief engineer. Bakit hindi ko alam yan?
Usapin ito ng management. Isang maliit na empleyadong katulad mo, walang alam. Kaya pala ang posisyon ng head of FE ay matagal ng bakante at hindi mapupunta sa'yo dahil napakasama ng ugali mo. Kahit maging tagalinis, hindi ka karapat-dapat. Sino ka ba sa akala mo? Kung magiging head ba ako, kailangan ko pa ba ng pahintulot mo? Eksakto ang sinabi mo. Dahil nakasalubong mo ako ngayon, tapos na ang maliligayang araw mo bilang deputy head. May late-stage liver cancer ka na nga at malapit ng mamatay. Napakayabang mo pa rin magsalita. Mga guard, pumunta kayo rito. Baliin nyo ang mga binti nito bago itapon sa labas. Kaninong binti ang babaliin mo? Nandito na po pala kayo, Sir Zhao. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi nyo ba alam na may victory banquet ngayong gabi? Bakit kayo nagkakagulo rito? Sir Zhao, kasalanan ko po ang lahat. Hindi ko po nagampanan ng maayos ang pamamahala ko. Hinayaan ko ang patay gutom na walang imbitasyon na makapasok dito. Ipapatapon ko po siya palabas agad. Sinisiguro kong hindi nito maantala ang party ngayong gabi. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Sino ang ipapatapon mo sa labas? Sir Zhao, siya po iyon. Engineer Zhang, ipagpaumanhin niyo po. Nahuli ako ng dating. Pasensya na at naabala ka. Sir Zhao, tamang-tama lang ang dating mo. Dahil kung dumating ka ng maaga, hindi ko mapapanood ang magandang palabas na ito. Siya nga pala, Deputy Supervisor Zhao. Hindi ba't sinabi mo kanina na ipapatapon mo ako sa labas? Pwede mo nang subukan ngayon. Sino ka ba talaga? Tanga. Talaga bang tanga ka o nagpapanggap lang? Sino pa ba, kundi si Engineer Zhang, ang Chief Engineer ng Chansey? Sino pa ba ang iniisip mo? Chief Engineer. Paano nangyari yon? Dati lang siyang fitter. Paano siya naging Chief Engineer? Patay na. Siya nga talaga ang Chief Engineer. Kaya pala sinabi niyang hindi man lang ako karapat-dapat maging janitor. Yari na, katapusan ko na. Mawawala na ang posisyon ko bilang Deputy Supervisor. Yuan. Narinig mo ba iyon? Si Zhanglan pala ang Chief Engineer. Patay na tayo, yari na. Napakalupit natin sa kanya kanina. Nay, totoo nga, nabalitaan ko na ang tungkol sa posisyon ng Chief Engineer. Nasa 7 digit ang sahod niya kada taon. Yayaman na ang pamilya natin. Yayaman na tayo, ate. Talaga bang taga si group ka? At Chief Engineer dun, misunderstanding lang lahat ng nangyari noon. Kung Chief Engineer man ako o hindi, anong kinalaman mo roon? Talaga bang taga si group ka? At Chief Engineer, naging bulag lang kami ni nanay noon. Kaya hindi namin nalaman kung sino ka talaga. Kung Chief Engineer man ako o hindi, anong kinalaman mo roon? Paanong walang kinalaman? Matagal kayong nagsama ng kuya ko. Napakalalim ng pagmamahalan ninyo. May kaunting tampuhan lang naman kayo ngayon, di ba? Maliit na problema lang yan. Maliit na problema, kaninang hapon lang, nag-divorce na kami ng kuya mo. Hindi mo na ako ate. Nako, ang mahal kong manugang. Wala namang tampuhang hindi lumilipas sa mag-asawa. Ngayon, si nanay na ang magdedesisyon para sa inyo. Kapag dumating si Chenyong, papahingiin ko siya ng tawad sa iyo, para magsama na kayo ng maayos. Hindi ba't lagi mo akong minamaliit noon? At sinabing palalayasin mo ako ng walang dala? Isinumpa mo pa nga akong malapit ng mamatay. Hindi ka ba nandidiri sa ginagawa mo ngayon? Naku naman, misunderstanding lang talaga lahat ng yun. Nasabi ko lang naman iyon nang hindi nag-iisip. Huwag mo nang seryosohin. Anong misunderstanding? Kaya niyo lang ako kinakausap dahil alam din yung Chief Engineer na ako, na may 7 digit na sahod, at milyon-milyong bonus. Gusto niyo lang makihingi ng parte, di ba? Sayang nga lang, dahil ngayong araw ang anak mo ay hiwalay na sa akin. Kaya ang lahat ng ito ay wala nang kinalaman sa inyo. Zhanglan, nakalimutan mo na ba? Na-diagnose kang may late-stage liver cancer noon at wala pang 1 linggo na lang ang itatagal mo. Malapit ka na ngang mamatay. Aanhin mo pa ang ganyang kalaking pera. Maayos naman ang pakiramdam ko. Kung walang problema, baka mabuhay pa ako ng ilang dekada. Pero ang kuya mo... Nay, naglakas loob si Zhanglan na saktan ang kapatid ko. Kuya, sa wakas dumating ka na. May sasabihin ako sa iyo. Iyang si Zhanglan ay hindi si Engineer Zhang pala. Naging Chief Engineer pala siya ng Chansey Group. 7 digit ang sahod niya kada taon. Nga, anak. Chief Engineer na siya ngayon. Marami na siyang pera. Asawa mo naman siya. Sabihan mo siyang ibigay sa iyo ang kalahati ng pera niya para guminhawa na rin ang buhay natin. Totoo ba ang sinasabi nila? Mahal. Mahal, ganoon ka na ba? Kasikat at kagaling ngayon? Huwag kang mag-alala. Ipapagamot ko talaga ang liver cancer mo. Kaya dapat magpagaling ka, ha? Magsasama pa tayo ng masaya. Sino ang asawa mo? At sino ang gustong makipagsama sa iyo? Ang buong pamilya niyo. Nang malaman niyong malaki na ang kinikita ko, gusto niya naman akong gawing alila uli. Mahal,
Nangako tayo noong nagpakasal tayo, na magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi mo pwedeng bawiin ang pangako mo. Chenyong, nakalimutan mo na ba? Na ngayong hapon lang tayo opisyal na nag-divorce. Mahal, isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng iyon. Nabulag lang ako sa galit noon. Patawarin mo na ako, sige na. Hindi na mahalaga kung patawarin kita o hindi. Nang pumunta ka sa ospital para magpa-check up, hindi ba sinabi sa iyo ng doktor ang katotohanan? Ilang araw na lang ang natitira sa buhay mo. Asawa ko, pumunta ako sa ospital para magpa-check up mayon. Kahit hindi pa lumalabas ang ilang resulta. Sabi naman ng doktor walang seryosong problema. Huwag mo nga akong takutin. Sagutin mo na dali, mula yata sa ospital yan. Hello? Doktor, ang mga resulta po ng test ko. Hello po, M. Chen. Lumabas na po ang final medical report ninyo. Ipagpaumanhin niyo po. Kumpirmado pong mayroon kayong late-stage liver cancer. Ano? Anong sinabi niyo? Maaari niyo po bang ulitin? Ang sabi ko po, na-diagnose kayo ng late-stage liver cancer. Napakalungkot po dahil huli na ng matuklasan ito. Late-stage liver cancer. Ibig niyo pong sabihin, ako ang may late-stage liver cancer. Doktor, gaano pa po katagal ang itatagal ng buhay ko? Base po sa kasalukuyan niyong kalagayan, malamang ay wala ng 1 linggo. Maliban na lang kung ano po. Doktor, pakiusap sabihin niyo po dali. Basta mabuhay lang ako. Handa po akong gawin ang lahat. Maliban na lang kung makakahanap ng katugmang donor ng atay. Pero napakahaba ng pila para sa donor dito sa ospital namin. Kaya baka hindi na po umabot. Asawa ko, iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Ayoko talagang mamatay. Sabi ng doktor, kailangang makahanap ng donor ng atay sa loob ng 1 linggo. Pakiusap, tulungan mo naman ako. Ayokong mamatay. Chenyong, nakalimutan mo na ba? Kahapon lang ay ikaw mismo ang tumanggi sa donor ng atay. Noong sinabihan kitang, itabi ang pera para sa susunod mong pagpapagamot. Sinabi mong sinusumpa kita, at pinalayas mo pa ako sa bahay. Asawa ko, alam kong nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat. Naging bulag kasi ako. Kasalanan ko, naging bulag ako sa kabutihan mo. Pero ngayon, Chief Engineer ka na ng Chansey Group. May mga koneksyon ka, may kakayahan ka. Basta tulungan mo lang ako. Siguradong mabubuhay ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Iligtas mo ako, pakiusap. Hiwalay na tayo. Sinabi mo sa akin noon na ang mag-asawa ay parang mga ibon sa iisang gubat, na nagkakanya-kanyang lipad kapag may sakuna. Ibabalik ko sa'yo ang mga salitang yan ngayon. Wife, nagkamali ako. Maling-mali talaga ako. Ngayon, bukod sa'yo, wala nang ibang makakapagligtas sa akin. Nagmamakaawa ako sa'yo, iligtas mo ako. Alam mo palang mali ka at natatakot kang mamatay. CJ, sabihan mo ang kapatid mo na isauli ang bagong kinuha niyang biyeg. Gamitin niyo ang pera para mag-apply ng transplant sa ospital. Baka sakaling may pag-asa pa. Kapatid ko, mabuti kong kapatid. Isauli mo na ang Yenrei. Ayaw mamatay ni kuya. Nagmamakaawa si kuya sa'yo. Anong isauli? Ibinigay na sa akin ang pera. Kaya akin na to. Chenyong, nasisiraan ka na ba ng ulo? Late stage liver cancer na yan. Gagamutin mo pa? Sayang lang ang pera ko. Yuan, nagmamakaawa si kuya sa'yo. Ayokong mamatay. Iligtas mo naman ako, please. Huwag mo nang guluhin si Yuan. Kahit na gumaling ka pa, nakahiga ka lang din sa kama habang buhay. Gusto mo pa kaming maging pabigat. Hoy! Layas! Nay, tara na. Huwag na nating aksayahin ang oras natin sa baliw na yan. Anak, Wife, iligtas mo ako. Pakiusap, iligtas mo ako. President Zhao. Tapos na ang drama. Pwede nang magsimula ang celebration party natin. Kung gusto mo siyang iligtas, pwede kong subukang kontakin ang ospital para mapabilis ang liver donor matching. Huwag na. Kailangan pagbayaran ng tao ang sarili niyang mga desisyon. Nang punitin niya ang medical report noon at palayasin ako sa bahay, dapat inasahan na niya ito. Nagawa ko na ang lahat ng makakaya ko para sa kanya. Simulan na natin ang celebration banquet. Huwag na nating paghintayin ng matagal ang mga executive. Asawa ko, iligtas mo ako. Alam ko nang nagkamali ako.